Welcome to Imus Computer College. So, again, I'm Mrs. Mary Jane Viviola, and I'm going to be your lecturer in digital system. So, welcome to our third meeting today. So, we are on the third topic in meter, and we're going to talk about today the hard disk drive or the HDD cloning. So, this topic is have a lot of informations and idea. And I think this topic will gonna helpful, especially kapag nakaka-encounter tayo ng mga problems regarding sa hard disk na hindi na po tayo natin kailangan mag-install. So, ano nga po ba yung hard disk cloning or yung HDD cloning? So, what is HDD cloning? This is the process of copying the entire disk content to another hard drive with the same specification. So, di ba po? I'm sure you're familiar with the word cloning because pag narinig po ninyo yan, alam na po ninyo, you have a lot of idea about this. Pero on this aspect, we're going to talk about yung pagkuklone daw po ng hard disk. Kasi di ba po pag sinabi po natin cloning, kinokopya po niya, gagayahin po niya. So dito naman po sa topic natin, pag nag-hard disk cloning tayo, kung ano po yung laman ng hard disk na yon is magiging copy rin po no another hard disk natin. Kaya nga po, ito po yung process na kung saan kinokopya po niya yung laman or yung pinaka-enter disk content to another hard drive. Okay? Next, another one. Ayan, as you've seen on the picture or figure, nakikita po niyo dyan na meron pong dalawang hard disk wherein para po silang twin. Yan. Kasi, based nga po doon sa descriptions or explanation niya, pag nag-clone na po tayo is ikakopy po natin or ikakopy po niya yung laman ng isang hard disk natin or the enter disk content to another disk content. Okay? So, ano nga po ba yung mga reason? Bakit nga po ba kino-clone ang mga hard disk? So, the first reason of that is kapag gusto po natin i-backup yung pinaka-enter OS or operating system drives and files natin. Kasi nga naman po, kapag nag-clone po tayo, hindi na tayo pa-format pa. And at the same time, mas mabilis po yung process ng pagbabackup po natin ng entire file ng operating system or ng drivers and sometimes pati po yung files. What else? Nagko-clone din daw po tayo ng hard disk for the system restoration or recovery. Okay? What else? Nagko-clone din tayo ng HDD para mag-recreate ng new system on another computer with the same specification without reinstalling the OS and other softwares. Diba po? Next. Yan. So, dito to summarize na, ang daming advantages and yung feedback na ng reason kung bakit po tayo nagpo-clone ng hard disk. Ang dami niyang benefits na makukuha. Kaya sana maganda lang din tong lesson na to na matutunan po ninyo. Kasi kapag naging expert po kayo on this aspect, mas mapapadali po yung magiging trabaho natin as a technician or the PC doctors for the PC maintenance. Okay? Pero syempre, bago natin i-perform yung pagkuklone ng hard disk, meron din po yung basic requirements. Kasi hindi po yan anytime kapag naisipan mo, ay, i-clone ko nga itong hard disk na to kasi gusto ko yung laman niya, gusto ko yung file niya. So, on this aspect, of course, meron tayong mga concerns na dapat i-consider. Una-una na dyan, or yung concerns natin dyan is the requirements ng system. Okay? Especially sa hard drive natin. So, in order to perform the HDD cloning, okay, you must have system unit, ayan, with the same or as much as possible with exact specifications. So, yan, kailangan natin ng system unit, yan, para sa ganun, dito natin i-install yung dalawang hard disk natin. Na meron kasi silang dalawang specification, especially yung hard disk natin. Kumbaga, kapag tayo po ay nag-clone ng hard disk, of course, dapat sa figure pa lang, yung dalawang hard disk natin is magkamukha po sila. Not only the physical aspects, but also yung pinaka-descriptions nila. Let's say, yung gigabytes nila. Kung ano yung gigabytes ng source file mo na gusto mong i-copy sa kanya, dapat the same po sila. Okay? So, kung makikita nyo po dyan, ayan, they are the same Toshiba and the same specifications. So, yan po yung basic requirements na kailangan po natin kung gusto po natin mag-clone ng hard disk. Hindi po yan basta, ay pareho lang sila ng system unit. Tapos yun na yung gagayahin mo. So, hindi po dapat system unit lang. Dapat po yung specification ng hard disk po. Sa hard disk po tayo titingin. Okay?
Although you could clone the content of the entered disk to another HDD with a larger disk space, but not a vice versa. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-clone ng mas malaki yung space ng hard disk natin. Kasi kunyari, yung isa, 500, then yung isa, let's say, palagay natin 320, pero hindi po vice versa. Ibig sabihin, maliit sa malaki, malaki sa maliit. Pwede siguro yung maliit tapos sa malaki. Yun. Large HDD space could not be cloned to a smaller hard disk. So, ganun po yun. Let's say, kunyari, yung gusto mong i-clone, yung storage or space niya is 500, tapos yung gusto mong pag-clonean, yung kukopyahan mo is mas mababa. So, hindi po pwede po yung ganun. Okay? Possible pa na maliit yung kukopyahan mo, tapos malaki yung pagkukopyahan. So, pwede po yung gano'n. Pero yung from malaki, tapos maliit po yung paglalagyan mo ng cloning, ay hindi po siya po pwede. Based po dun sa basic requirements. Okay? Again, I'll repeat. Kung mag-clone po tayo ng hard disk natin, meron po tayong basic system requirements na kailangan po i-consider. So, unang-una po dyan, of course, dapat meron po tayong system unit. Secondly, dapat yung hard disk po natin, same specification po sila. Pero meron naman po siyang isang kinonsider na binigay. Kung hindi man sila pareho ng storage size, make sure lang po na yung original size mo mas maliit doon sa paglalagyan or pagkukulonan mo. Okay po yung ganun. Pero kapag yung original mo is malaki, malaki yung pinaka-storage file niya, tapos ikukulone mo siya doon sa mas mababang storage location, hindi po yun. Hindi po pwede. Okay? Hopefully, naging maliwanag po yun sa part po ninyo. Okay? So, ngayon, kapag nag-clone po tayo, basically, na-analyze na natin kung ano yung requirements ng system. So, bukod dun sa hardware requirements na kailangan natin, meron din po tayong software na needed gamitin para mag-clone. Okay? Kasi, for sure, yung una, baka na-misunderstood nyo na, ay, akala ko po ba, kailangan same lang sila. So, of course, needed natin ng software para makatulong tayo, para makatulong po sa atin mag-clone. So, ito po yung mga examples ng software na pwede nyong gamitin kapag nag-clone po kayo, depending on the situation. Kasi hindi po lahat sila ay pare-pareho ng gamit. May mga iba-ibang features na pagkakaiba po sila. So, ito po yung mga example. I-mention ko lang yung Drive Image XML, CloneZilla, XXClone, Runtime Shadow Copy, Is As This Copy, Semantic Norton Ghost, Acronis True Image Home Edition, na sa demonstration ko po later on, ito po yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung ginamit kong example. And then yung HD Clone. So, kung hindi kayo familiar, so ayan, nag-ready lang din ako ng mga ilang pictures nila para at least makita po ninyo, okay, ito pala yung itsura ng Drive Image XML. So, yan. At sabi ko nga sa inyo kanina, kahit pare-pareho po silang ginagamit pang clone ng computer or ng hard disk, iba-iba print po ng features. Ano ibig sabihin ng features? Meron silang ability na yung isa, kaya niyang gawin po, then the other one, hindi niya po supported yung gano'n. Okay? So, ito po yung itsura ng CloneZilla. Okay? Medyo malabo lang yung ibang pictures or figure. Yan. Pero, at least you have an idea what you call this. Pag nakita niyo yun, tapos mapapamiliarize po kayo sa kanila. So, si XXClone, makikita niyo naman normally kasi may pangalan naman po sila. Kaya malalaman niyo po agad na yun po yung type ng software na yun. Okay? So, is this copy, Zymatic Norton Ghost. Yan. And then, ito yung Acronis True Image Home Edition. So, ito yung gagamitin ko mamaya sa inyo for demonstration. And then, HD Clone. Okay? So, hopefully, nagkaroon kayo na idea kung ano yung better na gamitin niyo. Okay? So, the first thing on this lesson, how to clone a hard disk drive. Diba? So, yan yung unang dapat na ma-analyze natin. Paano nga po ba mag-clone ng hard disk drive? So, we have the requirements, system requirements, meron na kayong software, yan. Paano naman po yung magiging procedure? So, on this lesson, I made a simple tutorial in cloning the hard drive or the hard disk. So, you could have an idea how it works. So, in this tutorial, gumamit po ako ng Acronis True Image Home 2014 edition po yung ginamit ko. Maraming version po yan pero sa ngayon po kasi ang available versions na meron ako as an installer, yung 2014.
So, the features might be different to other disk cloning software kung medyo naka-encounter na kayo ng ibang software. So, nakikita lang po niyo yung difference. But gusto ko lang po i-emphasize dito sa video lesson natin. So, yung procedure niya or yung proseso niya kung paano po nag-clone ng hard disk natin. But the process might still the same. So, let's get started. Okay? So, babasahin ko lang po muna yung mga procedures. Explain ko, then later on, magpapakita ko po sa inyo. Actually, may recorded video na po ako para at least hindi naman makonsume na itong video lesson ko yung the whole process. Kasi baka abutin po tayo ng 5 hours kung hindi ko po kinrap or inedit yung ibang procedures. Okay? So, unang-una dyan, of course, dapat po yung dalawang hard disk po na pinakita ko sa inyo kanina, naka-install po siya sa system unit ninyo. Okay? Nandun siya sa loob, ha? So, better kung na nandun sa loob. So, i-connect natin yung mga SATA cable nila doon sa hard disk and yung motherboard connector ng SATA controller natin. So, kapag nasa loob na sila ng system unit, pero sa ngayon kasi hindi ko may papashow sa inyo kasi nilabas ko. So, dapat nasa loob sila. So, yun, insert nyo lang po doon sa loob. Dapat dalawa sila na detect. So, kapag nasa loob na po sila ng system unit natin, ayan, i-configure po natin yung settings nila sa pinaka-BIOS. So, sa ngayon din hindi ko mai-off cam at hindi ko na po maikapat kung paano pumasok sa BIOS. So, explain ko na lang po and I know and I'm sure naman, medyo familiar po kayo kung paano pumasok sa BIOS settings natin. Kasi nung first year po kayo, yung mga teachers po ninyo, tinuruan po kayo ng basic installation at paano po pumasok sa pinaka-BIOS setup natin. Pero kung nakalimutan na po ninyo, di ba po ang process po natin, while booting up the computer, meron po tayong pinipress doon sa keyboard. Ang commonly nga po na pinipress natin doon is yung delete key. So, di ba, while starting, so yun, ipipress po natin yung delete key hanggang ipapakita po or i-display niya po kayo doon sa pinaka-BIOS settings niya. So, ngayon, pag nandun na po kayo sa pinaka-BIOS settings ng computer ninyo, yan, dapat po maboview or dapat mariread po mismo doon sa system ninyo yung dalawang hard disk. Yun kasi yung isang the best way na malaman natin kung nade-detect po ba yung hard disk natin or hindi. Okay? So, ngayon, yung iba naman, ang ginagawa, pinapasok na lang nila yung pinaka-start button, then yung my computer nila. So, dito naman, yung iba, dito nagbe-base. Yun, di ba? Ito, let's say, for example, this one. Kung hindi na sila pumapasok sa BIOS. So, para kasing dito pa lang sa system, makikita na nade-detect po siya. So, yung iba, ganun yung ginagawa. Pero it's up to you kung ganun po yung gagawin po ninyo. Okay? It is important to proceed on the BIOS so you could double-check if both HDD are detected. If not, try to reconnect again the HDD. So, kapag nagkataon na hindi sila na-detect, i-reconnect lang din natin and then i-connect po natin sila. Okay? Doon na dapat detected po yung device na gagamitin natin for the setup. So, pumunta lang po tayo sa boot options na makikita po dun sa pinaka-hard drive options. Kasi normally, ina-adjust lang naman natin yun, let's say, sa formatting, di ba po, ang installer natin magagaling, let's say, sa flash drive. So, later on this part ng lesson natin, i-demonstrate ko din po yun para at least matandaan po ninyo. Pero normally, dun lang naman po yun. So, after po nun, balik po tayo sa pinaka-boot option. And then, yun, yung mga keys na, what you call this, yung, iba-iba po kasi yan, depende sa motherboard Pero based dito sa steps niya, to go back on the previous menu, just press escape key. So, input device priority. Make sure the hard disk drive is in the list. So, dapat first detected po natin yung hard disk drive. Para at least, pag nag-boot po yung computer natin or yung system natin, dire-diretso lang po siya. So, otherwise, you could have an error message on your screen. Opo, nangyayari po yan. Lalo na kapag hindi mo pala na-save yung changes. Let's say, kunwari, or for example, ang naging first boot setup mo pala, may flash drive ka doon, siya yung sinet mo sa first boot. So, yun po yung sinasabi niya na kapag hindi mo po na-boot ng tama yan, possible maka-encounter ka po ng error message dun sa screen mo kapag nag-start na yung pinaka-system. So, do not forget to save the changes you made, okay? So, kapag binago po natin yung sa boot sequence or boot setup po nila, huwag po natin kalimutan na i-save po siya. Alam ko naman na familiar kayo specifically dun sa pinaka-BIOS setup natin. So, di ba po, hindi tayo
what do you call this, hindi tayo makakapag-control through the GUI kapag nasa BIOS setup po tayo. Normally, di ba po, may mga keys or may mga instruction po siya. Normally, through keyboard po natin siya mape-perform or mapo-proceed. So, hindi po magana yung mouse po doon kapag naka-BIOS po kayo. Unless na lang sobrang high-tech na po ng BIOS setup mo. Okay, after that, after configuring the BIOS, install po natin yung Acronis True Image on your system. You might have the software installed first before installing the hard disk drive. So, dito po, bago tayo makapag-proceed sa pag-clone, kailangan po ma-install po muna ninyo yung Acronis True Image na gagamitin nyo as part of the software. So, next on this slide, ipapakita ko po sa inyo yung basic procedures po kung paano po i-install. So, here is my demonstration on how to install the Acronis. So, upon installation, bago po tayo makapag-perform na pagdi-disk cloning, ang number one needed po natin dito yung software. So, ano po yung software na needed natin i-install? So, kailangan po natin ng software ng Acronis. So, on this presentation, I already made advanced video recording para at least hindi naman po makonsume ng buong time natin yung pag-i-install natin. Kasi pag-i-install din ng Acronis, I think kung hindi ako nagkakamali based on my observation, nagtook din po siya ng 15 to 20 minutes after nyo po siyang ma-install. So, on this video, since screen recording na rin naman po ito, I made it in advance. So, yung pag-alam kong processing steps po siya, i-adjust ko na lang po para at least hindi po maubos yung time natin for this demonstration. So, okay. Let's proceed. So, ayan po, as you notice, meron po ako dyang folder na installer na kinapit ko po sa desktop. Yan. Okay. So, yung folder na yan na naandyan sa desktop, i-click ko siya, i-open natin siya. Nandyan po sa loob yung laman ng aking installer, yung Acronis 2014 True Image. So, pag in-open po natin siya, nandyan po yung pinaka-file na nandun sa loob ng folder. So, on that setup, i-click lang po natin yan, yung ATH 2014 trial. And then, may lalabas po ang menu. Yan po yung options. May download and install new version. And then, yung install current version. So, dun po tayo sa install current version. Yan. After that, yan, license agreement. Need po natin i-accept yan. Then, next. Then, wait lang po tayo. So, on that part, manghihingi po siya sa atin ng serial number para makakapag-proceed po tayo. So, doon naman sa folder installer ko, meron na rin naman po dong serial number niya. So, nga pala, about this installer, kung if you want to try it and then wala po kayo, you could ask your teacher, subject teacher in digital system to ask for a copy. So, pwede naman namin kayong pahiramin ng copy and then pwede nyo po siyang itry. So, basta po ang ginagawa pa lang po natin ngayon, hindi pa po tayo nagkuklone. Actually, we're just installing the software needed. Yung software po na pinapakita ko po sa inyo is yung Acronis. Okay, Acronis True Image 2014 version po yung ginamit kong software. So, dyan, nakita nyo po, inopen ko yung mismong yung info.txt since nandun po yung pinaka-serial number niya. Dito kasi na-experience ko, na-observe ko, tinatry ko siyang i-copy kasi yung ibang installer ganun po, i-copy mo lang po lahat, then pagka-copy mo, ipipaste mo lang po siya. Pero on this setup, hindi ko po nagawa yun. Hindi po pwede. So, on this, needed mo po siyang i-type manually. Okay, so makikita nyo po dyan, tinay ko po talaga siya, isa-isa. Yun nga lang on this aspect, you need to double check it para at least ma-assure lang natin na tama po yung pagkaka-input natin. Okay, so move ko lang po ha para at least ma-ano natin siya, ma-advance lang po natin. So ngayon, ang na-observe ko lang dito kasi dito sa screen recording ko, yung first basic yung ginamit ko, pero kaya humaba po yung period. I think parang sa try ko, parang nag-trial and error ako ng 2 minutes kasi hindi po siya mag-proceed. So, type lang ako dyan, dinouble check ko, and after all, nothing's happened. Kasi kailangan po dapat, kung successfully po natin na input yung serial number niya, dapat ito pong button na yan, yung next button, dapat mag-activate po siya. So, forward ko po ha, para at least makita po ninyo yung difference niya. Yan.
So, dito naman sa part na to, kung may internet ka, click mo lang yan. Pero kung wala naman, no need na. So, move forward po ulit ako ha. Ayan, so ayan pa rin ako, andyan pa rin ako sa part ng pagdo-double checking kung ano po talaga yung serial number na pwede kong gamitin. So, inisa-isa ko po ulit, binalikan ko, and then after all, and until na-realize ko sa part na to, ayan, dinouble check ko siya. Ang tagal ko talaga. Ayun. Until na-realize ko na, okay, try ko nga kaya tong second basic keys na binigay niya. Kaya yun, manually, tinype ko po siya, isa-isa, hanggang dumating po ako sa pinaka-last part niya. So, konti pa po, move natin. Ayun, konti na lang. So, until dun sa pinaka-last key, na ma-input ko po siya doon sa serial key part. Kasi needed po talaga siya. So, ayan, pag input ko po doon, paste lang po ulit. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, pero pwede naman po yun. Okay, nakita nyo po yan. Yan po yung pinaka-inaantay ko na ma-process. Yun dun po sa part na yun. Dapat ma-proceed po natin siya. Kasi kanina ang dami kong try pero nothing happens. Okay? So, continue. So, dapat ganyan po yung makikita po ninyo. Para makita nyo po na successful po siya. And then, click next. Then, proceed po. Yan. So, dito sa process na to, sabi ko nga sa inyo, yung normal setup niya, nagtook po siya ng mga 15 minutes, depende sa bilis o bagal ng computer natin. So, yun. And, after that, waiting, forward ko lang po ulit ha. So, ayan, manonotice naman ninyo na more than half na yung progress or installing niya. So, move ko po ulit. Ayan. So, konti na lang po, matatapos na po siya. So, ang pinakakailangan kasi nating makita dyan, in the end, yung successfully installed yung Acronis natin. So, kailangan yung mga pinakita ko sa inyong mga screen, yun po yung i-double check ninyo para makita po ninyo kung successfully installed nga po si Acronis ninyo. I think depende po yung procedure or depende yung way niya, depende do sa version na gagamitin po ninyo. This time kasi yung Acronis 2014 yung available software na meron po ako, pero hindi naman po siya mahirap gamitin kasi parang katulad lang din po ng ibang software. So, na may mga instructional based na rin naman po siya. Ayan, nakita po ninyo. So, yan po yung what do you call this? Yung steps na dapat po makita ninyo na nagsisignify na successfully yung pag-i-install, pagkaka-install nyo po sa kanya. Okay? And then, after po nyan, successfully installed po siya. Ayan. So, kino-close ko na po yung ibang application. So, yan po yung mga makikita nyo kung nakakonect kayo sa internet, yun. And after that, i-double click lang natin yung Acronis natin to test lang natin yung software kung successfully po ba natin siyang na-install. So, yun, i-double click nyo na siya sa desktop. Since magkakaroon naman po yan ng shortcut automatically sa desktop. And then, basically, yan po yung pinaka simple environment na makikita po ninyo sa screen nyo. Hindi naman kayo maliligaw kasi napaka-minor lang naman po ng mga tabs nila. Yan yung mga tab nyo, nakikita naman po ninyo yung mga yan. So, kung mayroon kang gagawin dyan, na depende doon sa needed mo, ganyan lang po siya. So, pipili na lang po kayo or i-click nyo lang po siya. After all, yung needed mo pong concern is magagawa mo na po siya. So, yung next procedure naman natin dito or yung next what do you call this, yung steps na ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman po basically mag-clone ng hard disk po natin. Okay? So, as to continue, once successfully na-install na natin siya, i-double click lang po natin yung icon po ng Acronis through image doon sa ating desktop since magkakaroon po talaga siya ng shortcut doon. Okay? So, ito, yung sunod na to na ipi-play ko, ito na po yung kung paano po mag-clone. So, dito po parang, basta make sure po na yung dalawang hard disk po is detected po ng ating computer. So, yung process na lang po kasi itong ipapakita ko sa inyo or yung i-share screen ko po sa inyo. So, the same dun sa kanina, screen recording na lang din po itong ginawa ko. And para lang at least aware po kayo dun sa mga important part na dapat po, kapag ginawa nyo po siya through your own, ito po yung mga posibleng ma-encounter nyo during sa screen po ninyo. Okay? So, yan po yung ating screen. Yan, Acronis through image 2014 po yung i-click nyo. Then, pag kinlik nyo po yan, automatically, meron po tayong yan, may loading process.
Yan, waiting lang po tayo sa loading ng Acronis. And then, ayan po. Yan. So, ito po yung mga menus na makikita nyo. May home, backup. Yan po makikita natin. Pwede tayo mag-disk and partition. Sa recovery naman, may disk recovery. Sa log naman, may event log. And then, dun sa tools and utilities, nandyan naman po yung mga options. Yan. Scroll down natin, ang dami sa utilities, at nandun po yung clone disk na gagamitin natin for this setup. After that, click lang po natin yung options na automatic as recommended. Then, dyan po, i-click lang po natin yung this one. Yan po yung magiging source file po natin. Select lang po natin siya. And then, yan, waiting. So, basta dapat po na-detect po yung dalawang hard disk natin. Then, i-click po natin yung disk 2, since siya po yung magiging destination. So, dapat po nakikita sila sa pinaka-settings natin before po tayo mag-proceed. Then, click lang po natin yung proceed. Yan. So, yung pag-copy po niyan is depende doon sa pinakalaman ng hard disk natin kung gaano kadami yung laman ng hard disk na i-clone po natin. Okay? So, medyo still, meron din talaga siyang operation process na need din natin intayin. So, estimated time na naandyan po is 8 minutes eh. So, again, depende po yan sa dami ng files na nakasave po doon sa ating hard disk. Or what I mean, kung gaano kalaki po yung file na naandoon. So, makikita nyo po dyan, 4/5. So, parang ano lang naman po siya eh. 5 of 5 yung dapat na makopy niya as partition. So, ayan po yung operation process niya. Ayan, wait lang po natin. Ayan. So, ayan. Kung ipo-forward ko naman po ito, a little bit still nasa 4 pa rin naman tayo. Forward natin na. So, ayan. So, still, medyo matagal talaga. Makikita ninyo, 4 of 5 pa rin. Forward po ulit natin para lang po makita natin siya. So, mahaba po talaga. Kaya kung makikita ninyo, kung iintay na o balik natin ng konti, kasi nalaktawan na po siya. So, balik natin. So, kasi na-end na siya. Yan, para makita natin kung ano yung nangyari after, ano yung lalabas after po niyan. Ayan. So, parang, ano lang minimize na muna niya. Hindi naman po mawawala yan eh. Still, nandyan pa rin naman po yan. Okay? So, waiting lang po. Waiting lang po yung process natin. Okay? Ayan po. Wait lang po natin siya. Ayan. So, 4 of 5, malapit na po siyang matapos. Waiting lang natin yung progress niya. Konting-konti na lang naman po matatapos na po siya. Okay? Kailangan lang nating makita kung ano yung magiging operations after po neto. Para at least yung mga important part, pag kayo po ay ayan. So, makikita nyo naman po, clone this operation succeeded. So, post ko po to So, doon kasi dapat makikita po ninyo na successfully po siya. Meron pong successful message kayo may encounter para ma-satisfied or what do you call this, meron kayong peace of mind na na-install nyo na po yung, what I mean, nakapag-clone na po kayo successfully. So, i-continue po ulit natin siya. So, after naman nito, pag-activate naman to ng partitions ng disk natin. Kaya kung manonotice nyo po dyan, ayan, so yung this one and then yung this two. Kasi kailangan natin mag-select. Kasi di ba pag nag-format po tayo, lalo na kapag gumawa ka ng partition, meron kasi doon disk drive na magiging unusable. So, for sure or possible baka yung original disk neto ay, what do you call this, hindi pa nakaset yung mismo active partitions niya. So, watch to continue the video na lang po. Okay, so this one and these two, yung pinapakita niya sa inyo. So, sa these two, sinelect niyo yung these two. So, kasi nandun yung magiging destination, the destination hard disk, post po natin the destination hard disk drive you have chosen contains some partitions that could contain useful data. Click OK to confirm deletion of all the partitions on the destination hard drive. Kasi yung areas or yung partition drive location ng hard disk, ng destination hard disk natin is may file po siya. So, parang dito ni-notify ka po niya na expectedly possible ma-delete po siya. Okay? So, yun po yan. And then, waiting lang po natin. Ayan. So,
Diyan sa part na yan, magde-decide ka sa initialization ng pag-install. I-initialize mo ba yung this MBR mo? At kung yung isa ba, i-initialize mo ba yung GPT layout? So, it's up to you. Pero, based dito sa procedure niya, yung first option po yung isa-select po natin. Yung i-initialize natin yung MBR layout. Kasi, ibig sabihin ng MBR, yung master's boot record po yun. Okay? Ayan. So, yun po yung isa-select natin yung una. Okay? So, click next. So, sabi niya dyan, may unallocated kasi siya. So, i-allocate natin yun. Kasi kung hindi natin siya i-allocate, hindi magiging useful or hindi po natin magagamit yung this size po natin na yun. Okay? Kaya kailangan po natin siyang i-allocate. Okay? So, continue lang po. Ayan. So, need po natin siyang i-proceed. Add new this operation succeeded. So, successfully na-i-add po natin siya. So, mag-extend daw ba tayo? Yan, the enter space is accessible. There are no hard disks with MBR partitions style larger than in 2 terabyte in your systems or sector size. Sector size on your disk is larger than 512 KB. All hard drives can be managed by add new disk tool. Okay? Ayan. So, actually, yung pagbasa po, meron tayong software. Madali lang po talaga mag-clone. Follow the steps and procedure lang po na gusto niyang ipapalo sa inyo. Actually, successfully, ma-install nyo naman po siya. So, dyan ina-explore lang po niya kung ano pa po yung mga other utilities na pwede nyo makita doon po sa software natin ng utilities. So, yan. We need to next. And then, click natin yung finish. And then, lagyan natin ng check yung wipe out the selected partition irreversibly. Yan. Then, yan. So, may warning sign po. The selected partition will be wiped irreversibly. You will not be able to undo the operation. Kaya, dapat be careful. Kasi, syempre, pag, walang pinag-iba rin kasi yan sa something format. Diba po? Erase po talaga lahat sila. Okay? Yan. So, to continue, so, ayan, proceed lang po tayo. Ayan. So, wiping partition, matatanggal na po yung pinaka-partition po na nakalagay po dun sa ating active partition ng hard disk po ninyo. Okay? So, waiting lang po ulit tayo. Forward po natin ng konti. And I think patapos na po to. So, ayan. Pag successfully naman po yan, ayan. So, as simple as that. Ayan. So, actually, ganun, hindi po pinakita yung pinaka-ending ng kasi, once successful na po yun, do sa part na yun, may mag-a-appear po dyan, yun, successfully siya. And then, on that part, yun, pwede na po nating i-remove yung ating hard disk na bagong. So, to summarize lang, ito po yung procedure kung ano po yung mga ginawa po natin sa pagkuklone po natin. Kaya, ayan po yung step by step niya. Meron po tayong 14 steps. Kung gusto po ninyong i-follow at medyo nalito po kayo sa naging process natin, pwede nyo po siyang i-check po ulit dito later on. So, yung pag number 14, kapag done na po siya, ayun, meron pong congratulation message na magdi-display or will show saying that you successfully cloned the hard disk drive. So, press any key to shut down your computer. You can now remove the cloned hard disk drive and install it to another system or save it as a backup. So, katulad po nung nakita nyo kanina. Okay? Okay, our next topic is converting installation disk to image file. So, most of my students always ask me how they could back up their installation disk. I recommended them to use Nero or any ISO converter so they could create an image file of their installers and other important files. And see, the image file usually have a file name extension .iso, .nrg, .tib, depending upon the software you use to create the image file. So, in this tutorial, I will use Power ISO or ISO to create a backup image. So, just follow these steps
for you to be able to perform it while you're at home. And in this case, if you forgot our previous lessons, at least ma-recap lang sa inyo yung process na ginagawa natin sa pag-create ng image file. Actually, kung medyo familiar kayo doon sa what do you call this, when you were in first year, most of your teachers teach you on how to create a bootable file or bootable image or bootable flash drive. So it is connected with that you're going to create an image file using the software of Power ISO. So on the next possible video lesson, I will demonstrate how to convert the installer file to become an image file wherein naka-convert po siya into an ISO. But before that, let me show you the basic steps or procedure. So here are the steps. I will going to read it first, and after that I will demonstrate it to you on how is the procedure. So first, of course, we need to install insert the installation disk on our optical drive, or for example the DVD-ROM. But in this case, kasi bihira na lang po yung merong installer na naka-form pa siya into CD. Kaya yung iba, ang form of installer is naka-soft file na po siya. So, medyo madali kung naka-soft copy na po siya. Kasi, on this older type, kung ang installer is naka-CD, then yung pagpe-performan mo ng task na to is wala namang DVD-ROM. So, it's hard to compress the file or it's hard to convert the file into an ISO file. Okay? So, after that, so, for example, later on kasi sa demonstration ko sa inyo naka-soft copy po siya. So, wala namang pinag-iba. So, i-compare lang natin, compare dun sa i-insert sa disk. So, dito, since naka-soft file na siya, we don't need to insert anything. So, just click the file or what do you call this, yung mismong folder na nandun yung mismong installer. And, yun. We're going to proceed na. Follow na the steps. After that, so, ito kasi, the whole steps kasi to yan. Kung Nero yung gagamitin, start natin dito po kasi sa lesson natin na nasa module din ninyo, Nero po yung ginamit niya. So, basic steps, start the Nero and select the type of disk. You could see it at the top. So, see below. So, after that, click copy CD. Step number 3. Number 4, make sure you selected the current optical drive where you inserted the disk. Then on the destination drive, select image recorder. This will allow you to save the burn files into your computer. Step number 5, click copy to continue. Then steps number 6, then a dialog box should pop up. Select a path where you want to save the image file. Then click save. Steps number 7, a message appear showing a successful copying. Then click OK to continue. Then steps number 8, there you go. You have now created backup image file of your installation disk. So anytime you need it, just burn it back to a blank disk, preferably CDR or DVD-R. So but may konting difference lang to kapag ginawa po natin siya, because in our activity or in my video demonstration, I will prepare to use the Power ISO. Okay, so again, let's proceed. See the difference of the demonstration of the installation between the Nero and the Power ISO. Okay, so ayun po, to continue sa pag-convert po ng installation disk to image file, needed po natin ng software. So, ano nga po ba yung software na needed po natin on this part? So, kailangan po natin mag-install ng Power ISO. Okay? So, ang Power ISO po natin, meron po akong installer here. Just double-click the installer file. Ayan. After that, so this one, kailangan muna natin siyang i-install para makapag-convert tayo ng disk natin to image file into an ISO. So, click lang po natin yan. Itong installer ko kasi may crack version na po siya.
So, dito nga lang, medyo, kasi dalawa po yung pinaka-crack niya. So, kung 32-bit or 64-bit. So, kung hindi kayo sigurado, better to check your computer na lang din po. So, tulad po nito, i-right-click nyo lang po yung my computer or this PC. Depende po kasi kung Windows 7. Kung Windows 7, my computer. Pero since naka Windows 10 ako, yung this PC po. And after that, ayan, nakikita nyo naman po, manonotice po ninyo kung anong system type po siya. So, this time, ang system type ko po is 64-bit. Okay? So, ngayon, i-close na po natin yan. Since sure naman po tayo na 64-bit po siya. And then, click lang po natin yung 64-bit setup crack. And then, i-click po natin itong Power ISO 64-bit setup. Ayan. So, waiting. We need to agree. So, I agree. And then, install. Okay. So, mapapansin nyo, may nadagdag po sa pinaka-desktop po ng computer natin. So, ayun po siya. And then, click lang po natin yung next. So, pwede natin i-select all yan. Pwede rin naman po yung pinaka-default na lang. Pero better, i-select all na lang po natin. Ayan. And then, need lang po natin i-close yan. Okay. After yan, okay. So, lalabas lang po yung pinaka-congratulatory message po ni Power ISO. So, minimize lang po natin yan. So, buksan po natin. Ito na po siya. Ito po yung this image file na nasave po natin para kay Power ISO. Yun nga lang, pag inopen po natin si Power ISO, ayan. So, may mag-appear po sa kanya na parang unregistered po itong Power ISO natin. Para hindi po tayo magkaroon ng problema soon, need natin pong i-register po siya yung pinaka-crack version po niya. Okay? Kasi pagka ganito po, limited lang po yung pwede natin gawin sa kanya. Okay? So, yung installer ko naman po is meron naman po akong crack version po niya or meron naman po binigay na serial number sa kanya. Ika-crack lang po natin. So, close po natin yan. I-close po natin to. And then, ito pong crack ng installer ko. I-click nyo lang po yan. And then, nakikita nyo po itong poweriso.exe. So, i-copy po natin siya. So, copy lang po natin yan. Doon sa mismong OS window files po natin. Sa mismong location po nung program files ng local computer po natin. So, yung program files po natin, hanapin po natin dyan. Then, yung folder po ng Power ISO. Open po natin yan. And then, i-paste po natin yung kinopy natin na crack version po niya. So, we need to replace the file in the destination. Then, click the replace. So, ayan. Check na lang din po natin. So, double check po natin si Power ISO. Okay, loading. Ayan. So, di ba makikita nyo po yung difference ng software na nakakrak at doon sa hindi. Okay? So, since meron na tayong software na gagamitin pang convert ng ating file into an image, so mag-proceed na po tayo sa pag-create naman po ng image file natin. Okay? Normally kasi ginagawa po kasi natin pang image file yung mismo pong installer natin. Okay? So, lalo na po kung gusto po ninyo mag-format ng computer kasi ngayon, medyo high-tech na po tayo. Hindi na po tayo nag-install using the CD. Pero actually, dun sa pinaka binigay sa inyong steps kanina, naka-CD pa po siya. Kasi ang difference ngayon, tulad po neto, yan, yung sa folder ko na installer, ang ipapakita ko po sa inyo sa demonstration, ito pong Windows Server 2008. Ganito po kasi yung niya, comparison po niya. Kung naka-CD po to, so automatically yung procedure, i-insert mo pa sa pinaka-DVD drive mo or DVD ROM mo yung CD na ang laman po niya ay installer. Pero on this setup po kasi, naka-convert na po siya into a soft copy. Okay? So, ito na po siya. So, in advance ko na po na andyan na po yung pinaka-soft copy ng file. Yan. I-convert na lang po siya into this image file. Actually, meron na nga rin po akong finished product. Ito po yun. Pero, siguro, i-demonstrate ko lang ng a little bit para lang at least ma-refresh po kayo kasi I know naman and I'm sure naman this topic is already taught sa inyo nung first year pa lang po kayo sa subject po nating CSA2. Okay? Kaya i-recap po na lang din sa inyo para at least kahit pa paano matandaan pa rin po ninyo. So since successfully naman po natin na-install yung Power ISO, pwede na po natin i-convert into an image file yung installer natin na naka-folder. Okay?
So, open up natin po itong Power ISO. Actually, maganda nga sa Power ISO, ano po siya, multitasking kumbaga, dual purpose, pang-convert ng image file, ng aside do sa image file, pwede rin po siyang panggawa ng bootable. So, i-connect ko na po to since nasa same process naman na po tayo. Okay? So, ito na po, gamitin natin si Power ISO. So, i-open po natin siya. And then, ang gagawin po natin dyan, click po natin tong add. Okay? So, hahanapin po natin yung location ng soft copy ng installer natin. Kung naka-DVD yung pinaka installer po ninyo, you're going to look for yung DVD ninyo. Pero kung wala naman po dyan, so tandaan naman po ninyo, di ba nasa desktop po yung laman ng installer. Yan, tapos yung installer, hanapin lang po ninyo, click nyo yung mismo installer, and then ito po, yung pinaka Windows Server 2008 R2. Ito, example ko lang po ito. Example po ng installer na gagawin po ninyo ISO file. Ito na nga po yung pinaka example po niya. Pero kung hindi ko po yan nagawa in advance, so folder lang po talaga siya. Pero papakita ko sa inyo basically yung procedure niya. So, i-double click nyo po yan, and then lahat po nung file na naandun, kailangan po natin siyang i-copy. I-select all nyo lang po yan hanggang dulo. Okay? Wala po kayong iiwan. And then you need to add it. Okay? So, once na na-add na po natin siya, yan. Okay? So, pag na-add na po siya, mas simple lang to, para ka lang po magsisave eh. So, ang gagawin lang natin dyan, we need to save it. Okay? Click lang po natin yung save. Ayan. Look for the location. So, for example, sa desktop natin siya ilalagay. Okay? Ilalagay po natin dito. Ayan. Yung isa-save na file po natin na naka-ISO na, yung pinaka-installer po na ginawa po natin. So, let's say, for example, since Windows Server 2008 yan, lagay nyo na lang po dyan. I-type nyo po dyan, Win Server. Ayan. Tapos, lagyan nyo na lang po ng 2008 para at least madali nyo pong ma-analyze. Or what I mean, madali nyo po siyang makita. Then, dito po tayo magkakatalo. Dito yan. Diyan na naman magkakatalo yan eh. I-save as type nyo po siya into an ISO. Okay? Standard ISO image. Yan lang po. Ganyan lang po kasimple. Mag-convert ng isang this installation to an image file na ISO. Okay? So, after that, since nasa desktop na po yan, expectedly, dito po siya maa-add. Then, need po natin siyang i-save. Okay? Ayun. Nakita nyo po yan. So, kung successfully natin matatapos yan or successfully installed silang lahat or na-convert natin siya into an image file, yun. So, pwede na natin siyang gawin mamayang bootable into a flash drive naman po. 'Di ba? So, connected lang po itong continuation lesson natin. Okay? So, siguro on this part, hintayin pa natin kasi 4 minutes din po siya. Pero okay lang kung hintayin na lang din natin for the better demonstration lang din po. Okay? So, after that, hindi ko kasi po ito ma-adjust since ongoing po talaga siya. Actual po talaga natin siyang ginawa. Okay po. Ayan, waiting lang po tayo. Mabilis lang naman po siya. So, ito naman po kasi actually estimatedly. Tsaka, depende po pala ito. Baka mag-assume kayo na nakita nyo kanina 4 minutes lang, diba? Estimatedly. Baka mamaya, iba yung type ng computer ninyo. And then, nag-expect kayo, bakit yung ginawa or yung dinemonstrate ni Ma'am Loyola, ang bilis lang. So, dito po kasi, depende po yan sa computer. So, yung computer ko po kasi, ito po yung ginamit ko. Personal computer ko po ito, kaya medyo mabilis po siya. Okay, I'm not saying na medyo basta depende po yan sa computer po ninyo. Okay, depende po sa paggagamitan po ng computer. Okay, so yun po. Waiting lang po tayo. So ayan, nasa 95% na po. Makikita naman po ninyo kung ilang percentage na po siya. Okay, so ayan. Okay, 99 and up to 100%. So after that, i-close na po natin siya. So, ito na po yung pinaka-bootable file na ginawa natin doon sa ating installer. Okay? So, after that, ang next procedure po natin, gagawa na po tayo ng bootable file na ginawa po natin. Okay? Bootable installer po siya. So, ito lang po maganda kasi sa Power ISO. Tulad na nabanggit ko sa inyo kanina kasi dual purpose siya. Pang-convert na po siya ng this image file plus pwede pa rin po siyang gamitin pang-create po ng bootable. So, ganito lang po kasimple. So, click po natin yung Power ISO.
na ginamit po natin at successfully na install po natin. And then dito po sa ating tools option or sa tools menu, hanapin lang po natin yung create bootable USB drive. Okay? After that, dito sa source image file, ayan, hanapin po natin dyan or ang isa-select po natin dyan yung successfully nagawa po natin bootable na image file niya. And then isa-select po natin dyan and then yun. And then dito, importante po tong destination USB drive. So, make sure po na yung magiging destination drive natin, naka-insert po yung flash drive po ninyo dito. Okay? I-insert nyo po siya at dapat detected po siya ng computer. So, once na isinelect na po natin yan, ayan. So, pag kinlik po natin yung start, ayun po. May magpa-pop up menu po dyan na dapat you are aware na kapag gumawa po tayo ng bootable at kapag may laman po yung files dyan sa flash drive po ninyo, you don't have a choice pero i-delete po niya kasi ma-overwrite po yung laman po nun. Okay? So, yung next po nito, ang gagawin ko, ikakat ko po sa part na to kasi ang ipapakita ko na lang po sa inyo yung recorded video ko po na ginawa a day before bago po ako nag-record ng lesson ngayon. Para naman at least hindi makonsume ng sobrang mahabang time at yung waiting process po natin. Kasi sa actual po talaga, it took 20, pinakamatagal na po yun sa pag-create ng bootable. Pero yun nga, tulad ng sabi ko kanina do sa process, depende pa rin po talaga sa computer po ninyo. Okay? So, this time, i-cancel ko po muna to ha. Ang ipapakita ko po yung video, advanced video na ginawa ko. In terms with this, what I mean, yung successfully after po nito, kasi hindi ko na po ito ipoproceed kasi mabubura po or ma-erase po yung laman ng flash drive. Okay? So, cancel ko na po yan ha. Pero kung i-continue nyo po, ang makikita po ninyo sa screen po ninyo is katulad po na itong nasa video ko po. Ayan na po yun, diba po? So, once na i-okay po natin yan, ang magiging next procedure po niya, so, i-play po natin yan. Ayan. So, pag in-okay nyo po yan, ayun, meron pong mag-a-appear na what do you call this? Waiting process pa rin po tayo. So, while waiting, ayan, I think, pinorward ko rin po yan. So, yun, kapag medyo malapit na siyang matapos, makikita naman po ninyo, yung green line na yan, yan yung nag-i-indicate na ng progress ng ginagawa po ninyo. Okay? Ayan. So, yan po yung pinaka, iintayin po ninyong lalabas kapag gumawa po kayo ng bootable. Yung writing USB drive successful, yung word na successful. So, pag nakita na po nyo yan, so, i-click lang po nyo yung pinaka-okay. After that, yan, pag na-okay nyo na po yan, yun, pwede na po ninyong i-remove yung inyong mga flash disk. So, or yung flash drive na nakakabit po dun sa computer. So, yan, tulad yan, kino-close ko na yung mga software na, or yung mga programs na naka-open. And manonotice po ninyo, actually kasi hindi ko na nga napakita nyo sa flash drive na kung may laman po ba o wala pa. Wala, yan. So, dapat ganyan po. Kasi kanina wala yun, madidelete yun. So, once na na-overwrite na siya, magkakalaman na po siya. Pero, i-show ko na lang po sa inyo kung paano yung magiging successfully, ano po niya. Okay? So, bali ganito naman po siya. Pakita ko na lang po yung laman ng flash drive na nagawan ko po ng bootable. Pag chinek nyo po siya, ganito po yung makikita po ninyo sa location po niya na kapag successfully po niyong nagawa yung pag-create ng bootable, ito po yung makikita nyo. Parang converted into an image file na po siya. Not totally the image file. Pero dito, makikita pa lang kasi ninyo agad na, okay, yung flash drive na yun ay bootable type na po siya. Okay po? And then, yung iba po kasi, yung nagiging way nila para i-test po yung bootable flash drive nila, dino-double click lang po nila yung mismong installer po nila. So, after that, kiniklik lang po nila yung pinaka-setup. So, yan. So, kapag kinlik po yan, may lalabas na po pinaka-installer nung mismo, yung parang bootable file nung mismong installer. Pero, kung alam nyo hindi safe yung pinaka-computer na pag-i-insertan nyo ng flash drive, don't attempt it to open through that windows kasi posibleng mabirusan po siya. Okay? So, ngayon, since successfully na naman po siya, i-share ko lang po sa inyo yung sa naging steps natin and procedure sa paggagawa ng bootable. So, ito po yung presentation ha. So, ang importance naman po ng paggagawa ng bootable, it is useful especially sa mga mini laptop.
na kung saan wala ng external optical disk drive na needed, or kung hindi available yung external optical drive, so at least napaka-convenient, diba? This is an alternative way to install the operating system on the computer. So, ayun, di ba po pinakita ko sa tutorial kung paano mag-convert ng ISO file. And aside to that, ito naman po yung pinaka-steps niya. Don't worry, sa module naman po ninyo, meron naman po yan, na andun din po yung mga yan. So, ito po yung step-by-step procedure sa pag-create po ng bootable flash drive. Okay? And then, ito naman po actually talaga, yung dapat po talagang procedure sa kanya sa pagtitest, dapat po talaga nakabayo setup po tayo. Ito po yung procedure talaga sa pagtitest sa kanya. Pero yung kaninang pinakita ko sa inyo, pwede rin po talaga yun. Basta tulad nga na sabi ko sa inyo, make sure lang po na wala pong virus yung computer para at least hindi maapektuhan yung mismong other file po niya. So, basta kailangan po natin siyang i-plug doon sa ating motherboard, doon sa motherboard USB port. And of course, after nun, dapat ma-access po natin yung pinaka-BIOS ng computer. Then, after nun, yun na, doon na po tayo sa process ng pagbo-boot. Sineset up natin yan. I know and I'm sure na familiar na po kayo doon sa part na yun. And then, kailangan ma-detect or ipa-detect natin sa BIOS natin na yung magiging first boot po natin is magagaling sa flash drive. After po nun, ayan, bumalik-pabalik po tayo doon sa boot options at siguraduhin po natin yung flash drive natin ay detected as first boot device. After nun, ayun, need natin i-save yung naging settings na ginawa natin at need po natin i-restart yung computer and wait until it boot into your flash drive. So, basically, ganyan lang po kasimple yung pag-create, pag-convert into this image file, paggagawa ng bootable, and of course, kung paano i-test yung bootable flash drive natin. Okay? So, yung next topic naman po, yung how to reset Microsoft Windows XP user account password. So, dito magpapakita lang ako ng mga ilang demonstration pa din kung magkataon naman daw po na nagkaroon ng password yung ating, actually ito kasi XP, bihira na lang kasi gumagamit ng mga Windows XP. So, siguro I'll try my best to show you up kahit hindi po XP. Let's say, kung yung friendly user na ginagamit po ng karamihan sa atin, it's either Windows 7, mag-share na lang din siguro ako sa inyo ng mga ilang demonstration para at least kung ma-encounter nyo po itong mga ganitong problem is madali po ninyong ma-solve. Kasi normally ang nagiging problem ng iba dito kapag nakakalimutan po nila yung user account password, pino-format na po nila yung computer. So, dito through the help of this lesson, matuturuan po tayo ng mga ibang procedure para hindi po dumating sa point na gano'n. Pero kung wala talagang other options or we don't have a choice but to, yun nga, to reprogram the system. Okay? So, yun po. Aside to that, yun po, yung first option kasi dito, yung paggamit ng user administrator account to access the desktop. So, what else? Yun, paano din daw po mag-backup ng motherboard drivers. Yun. So, ito po yung steps niya. So, hindi ko na po masyadong babasahin. I-share ko na lang po sa inyo sa demonstration po na video lesson ko. Okay po? Hi everyone, in this video I'm going to show you how to reset any user or admin password in Windows 7 with your bare hands, without any software or bootable USB, DVD, whatever. Just follow all my instructions and I'll try to explain as clearly as possible the main idea of this trick. Our task here is to run command prompt and then reset the password. To run the command prompt at the login screen, we have to assign that function to the Ease of Access button. When you press this button, it runs the Ease of Access application, which is located in C drive, Windows System 32. Here it is, utilman.exe. Basically, if you move in this folder any executable file named utilman, this button will run that application at the login screen. And here's cmd.exe, which is command prompt. So, the main idea is simply to rename cmd to utilman. So let's do it. First of all, we have to perform one unexpected system shutdown. Press the power button to turn on your PC, and when you see the Windows logo, hold the power button down until PC shuts down. Now let it boot normally. Click Launch Startup Repair and let it do its job. You have to get this message that Startup Repair cannot repair this computer. In case if you see this message, do you want to restore your computer? Click Cancel and wait until you get this error message. Okay, click on View Problem Details and then scroll down.
Next, click the privacy statement link. And this is the moment where the magic begins. Go to File menu and click Open. Drop down the list and select all files. Now, using this Explorer window, you can get access to all files, so you can easily copy, move, delete, or rename files. You can also transfer your data from PC to USB flash drive. Insert your flash drive, right-click inside the Explorer window and click Refresh. You've probably noticed that the drive letters are different here. Your C drive will be D. Anyway, the drive letter doesn't matter, just find a proper Windows folder. There are 2 of them, and only one has utilman file. So if you can't find utilman in System32 folder, you're on the wrong drive. So go to the following location. First, we have to rename utilman. Just add one symbol to the name. Next, rename CMD to utilman. And finally, close all windows and restart. Click our magic button and here's almighty command prompt. If I type "who am I" command, as you can see, we are under system account. It's the most powerful account in Windows. Alright, first we have to list all available users. Type net space user and press enter. Then type net space user, account's name you want to reset, in my case HP. If your account name consists of multiple words or not English letters, then you have to put that name in quotation marks. Space, asterisk, and press enter. If you simply want to reset the password, just press the enter key twice, or type in your password and then retype to confirm it. By the way, when you type the password, it doesn't show up for security reasons. Now we can close the command prompt window and try to log in. As you can see, it works, and it also works for Windows 8 and 10, but requires a bootable USB or DVD to rename those files. I'd also recommend to rename CMD and utilman back to its normal names. You already know how to do it. Good luck! Okay, and on this next video lesson, I'm going to show you how to back up computer motherboard drivers. So please watch the video and enjoy.
So guys, hopefully marami po kayong natutunan sa mga video demonstration na i-share ko po sa inyo. And hanggang dito po muna yung lesson natin for today. Thank you for listening and have a great day to all of us. Bye!